Gilas versus Italy, another familiar opponent para sa Gilas Pilipinas. Nakalaban nila nung 2019 World Cup, halos doble yung tinambak. Pero 2023 na, di ba? There should be improvements. Sana. Pero based sa unang dalawang laro ng Gilas ngayon sa World Cup, let's be honest, wala nang tiwala mga fans. We now have expectations na mas mababa pa sa grades ko nung high school sa math. Isama mo pa na even though hirap na magbuhat si Clarkson, yung sistema pa ng team lalong pinapahirap yung pagbubuhat niya. Sa unang dalawang laro nag-average si Clarkson ng 24.5 points, 5 rebounds and 7 assists. And he shot 34.8% from the field and 14.3% from 3, along with 5 turnovers a game. We can say na maalat si Clarkson, but a part of that is due to the looks that he's been given. So with Gilas' chance slowly fading away, I don't expect anything from this game anymore. Kagaya ng sentiment ng mga ibang Gilas fans. Pero for formality's sake, gawin na natin to. Early in the first quarter sa play na to, horns out. Clarkson angle pick and roll. Defense collapses, libre si Kai sa roll. Kai Sotto, even though he's a decent help side defender most of the time, nakatambay lang sa paint due to his inability to defend in the perimeter. Early drag screen, corner defender nagtag ng roller, open corner 3 for Roger Pogoy. Balikan natin si Kai Sotto. Sinabi ko kanina na decente siya na help side defender. Dito sa play na to, here's a nice hedge by Edu para ma-delay yung atake ng Italy sa pick and roll. Tapos si Kai Sotto yung help side defender. Turnover. Sa kabilang side naman, nice defense by Kai Sotto. Binantayan yung sariling kakampi na si Clarkson. And then sa play naman na to, Chicago action. Since si Clarkson yung nag-handoff, guard to, which confused the defense kasi hindi sila sure kung switch nila or hindi. So nalibre si Ramos for the 3-pointer. Natapos ang first quarter sa score na 23-20. Good shooting first quarter para sa Gilas. 5 out of 9 sila from the outside. Sa second quarter naman, tinakbuhan na nila ng play si Abando. This is a spread pick and roll, veer into a wide pin down. Pero namatay yung flow ng opensa. Pero maganda pa rin na nakikita natin na sineseta ng play si Abando. Ibig sabihin nung gusto talaga na lang ma-involve si Abando sa game. Pero just like last game, hindi ko lang magets kung bakit kapag off-ball si Clarkson, hindi sineseta ng play. Pinapatayo lang lagi sa gilid. So anong point ng attention na nakukuha niya from the defense kung hindi rin naman siya involved sa mga plays? Tapos dito, wala na namang play. Relying purely sa talent ni JC, which is not inherently bad, pero kung paano kasi nila ginagawa is unsustainable. Sa play naman na to, Spain pick and roll from Italy. Nagkagulo sa depensa ang Gilas. 2 people went along with the roller, leaving Fontecchio wide open. Para sa Gilas naman, stack set, outscreen for Dwight Ramos. Inislip ni Kai Sotto para setan si JC ng screen. Hindi solid yung timing, so it was called a moving screen. Sa play naman na to, Iverson cut into an empty side ball screen para sa Italy. Na-reject nila yung screen para atakihin yung baseline. No help defense whatsoever para sa Gilas. And then late in the second quarter, sabog na sabog yung defense ng Gilas and yung rotations nila weren't crisp. So nagpaulan ng 3-pointers yung Italy to end the second quarter. So natapos yung first half sa score na 39-48 lamang ang Italy. To start the third quarter, grabe, face guard talaga ang Italy kay Clarkson. Buti na lang dito sa possession na to, may Junmar na pwedeng mag-operate one-on-one. Dito naman, ito yung pet peeve ko sa basketball indecision. Like, if walang option kagad, move on na. Go with another option. It's either you shoot, you pass to option 1, or you pass to option 2. Nagsastall kasi yung opensa and nawawala yung mga micro advantages na pwedeng ma-generate sa mga plays. Dito, Junmar drop defense sa pick and roll is never going to step up kasi he can't keep up. Open pull-up 3-pointer for Italy. Dito again, inatake si Junmar sa pick and roll. Dito naman, he was too high. Kasi nga pull-up threat yung guardia. Offensively naman para sa Gilas, most of their baskets are from transition baskets Non-existent kasi yung half-court offense nila. Nagtataka nga ako kung bakit wala man lang early offense sets ang Gilas para sa mga transition nila. Kung doon ka malakas, doon ka mag-take advantage. Pero nagtataka ako bakit wala. Dito naman for Italy, Spain pick and roll. In-switch ng Gilas yung back pick. Great block from Renz Abando. Natapos ang third quarter sa ika-14 na 3-pointer ng Italy. The score was 73-60. Fourth quarter, double drag, broken play. Again, ito yung isa sa mga napansin ko sa Gilas sa buong tournament. Every time na magtatakbo sila ng play, which is bihira, laging walang commitment sa play. Execution is subpar, timing is off, and hindi nabubuo yung buong branch ng offense kasi either mag-i-improve na on the fly or ang tagal mag-progress due to indecision. Tingnan nyo itong possession na to ng Italy.
in comparison. Sobrang crispy, sobrang fluid, walang antayan, paghawak ng bola, alam kagad gagawin. I believe this is a sign of good coaching. Kumpara dito, yes, nagsiset ng play, pero tignan nyo yung pace. Ang daming gaps and moments na blanco. Nagsostall yung opensa. Again, ano to, di ba? Hindi ko rin alam pero sure ako hindi to winning basketball. Natapos ang laro sa score na 83-90, talo ang Gilas, making them 0-3 sa buong World Cup. Kaisa-isang stat na nag-stand out sa akin sa buong 3 games na to, kontra Dominican Republic, 16 assist, 17 sa Angola, at 14 kontra Italy. So totoo lang, kahit ako, lagi ko sinasabi na hate responsibly. Ngayon, I do think na ito yung magandang time